again to me wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner listen to the loving call, wonderful words of life. Also freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon, peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Glory to Jesus, our Savior and Lord. Ako po'y nagbabalik, Brother Joe, ng Grayokit Pananampalataya at Katotohanan. At aawit ako ng isa pang awitin ho ng pagsamba sa Panginoon, pagpupuri, sapagkat habang tayo nabubuhay sa mundong ito, ito ang right time, right moment, and eksaktong-eksakto na sinasabi ng Biblia na ang lahat ng may hininga ay magpuri sa Diyos na buhay. Sapagkat ito ay ang tinatawag na pagpapahayag natin sa kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba. Awitin ko itong song nito na I'd Rather Have Jesus. Ang awitin ito ay napakaganda sa bawat isa sa atin. Na anumang meron tayo sa buhay, kahit konti lang kinakain natin at wala tayong mga pera, sabi ng kanta, I'd rather have Jesus. Sapagkat ang kaligayahan ng buhay, ang tinatawag na contentment ng buhay, ay wala naman ho talaga sa material, kundi nasa kamay lamang ng Panginoon, na ang paglakad natin ay patungo sa heavenward tayo. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to
applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. Yes, I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Glory to Jesus. Glory to our God. Saglit pa tayo manalangin ng maiksing panalangin lamang po. Samahan niyo po akong manalangin. Imuko po tayo lahat pumigit. Panginoon, sa oras na ito, we are here, O Lord. We are gathered in your name. And you said, O Lord, in your word, that if there's 2 or 3 that gather together in your name, you are in our midst. And your presence, and especially the Holy Spirit, ay patuloy, Panginoon, na nagmamanifest sa bawat isa. Ang iyong salita, Panginoon, ay limitless, Panginoon. Kahit sa lugar kami naroroon, oras man o panahon, kapag kami nagsama-sama sa diwa ng pagpupuri sa iyo, pananampalataya at pagsamba at pakikinig ng iyong salita, naririto ka sa aming kalagitnaan. Because you are our Lord God from of old, from ancient time. You are Jesus, our Savior. Guide us, O Lord, and guide me, and use my life to bless these people in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Everybody say amen. Kamusta na po kayo, mga kapatid? At ako'y muli nagkaroon ng pagkakataon na magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. At sa aking lugar dito ay northern part ng California ay malamig. Pagdating naman sa southern part ng California ay nasusunog sila ron. At marami na mga lugar at bahay ang nasunog. Kung ilang linggo nang nakakaraan yung sunog, 3 linggo na ho. So, we don't know kung kailan matatapos yun sapagkat merong tinatawag na mga political issues sila ron, something like that o ano. I'm not saying na sila pinarurusahan, although maraming mga taong nakatira doon na mga mayayaman, mga CEO ng mga company, mga kilalang mga producer ng movie, Hollywood, mga kilalang artista, mga Hollywood actors and actresses, mga nagpo-produce din ng mga malalaswang movie tulad ng mga porn movies, doon sila nakatira. Doon din nakatira yung maraming mga tinatawag na cultic religion, doon sa lugar na yun, sa Southern California. Yung may mga mega churches na doon sila nakatira, pero mali ang pagtuturo nila, mali ang Biblia na tinuturo. So maraming mga klase ng mga tao na affected ng mga sunog na yon. At doon din nakatira yung mga tao na nagyumaman dahil sa pagbebenta ng mga drugs. That's what they said.
At yung mga nanalo ng mga loto, sa sugal, dun bumili ng mga bahay nila kasi sa tingin nila, yun ay elite na community. At subalit sa isang spark ng apoy, at nasunog po silang lahat doon. I'm not saying na sila pinarusahan ng Diyos. It's probably the wake-up call. It can happen also in any country. It can happen in the Philippines na ma-wipe out ng apoy o bagyo ang mga tao sa Pilipinas if they forgot to call upon the name of the Lord. Bakit mahalaga sa buhay ng isang tao na ang pangalan ng Panginoon ay kanya maging sandigan? Ang isang tao, halimbawa, kung gusto niya na maipadating siya o maipabilin siya ng mga request niya sa Panginoon, di ba sinasabi ng Panginoon na kung kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Sambahin po ang pangalan, hindi larawan. At ang sabi ng Biblia ay ilayo sa lahat ng tukso. Ang mga tao ay dapat lumalayo sa tukso, hindi lumalapit. Yun ang isang pamamaraan ng Panginoon para sa atin na tayo ay maunawaan natin at mapakinggan natin ang kanyang tinig sa gitna ng mga nagaganap sa kapanahonang ito. There were wars, rumors of war, famines, pestilence. Tulad yan yung mga bagyo, hurricane, sunog, El Nino, La Nina. So maraming mga bagay kung bakit ang suffering ay dumarating sa mga tao. Meron akong babasahin dito ang ating topical context na sinasabi ko na ito'y pag-aaralan natin o ibabahagi ko sa inyo, ibig sabihin. Sa John chapter 15 verse 18 hanggang 19. Sa Gospel of John chapter 15 verse 18 hanggang 19. I'm gonna read the New King James Version Bible. Sabi ng verse 18, "If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. Yet, because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you." Ito ang tinatawag na binigyan tayo ng Panginoon na take it or leave it, na tinatawag na living notes para sa atin. John 15:18 hanggang 19. Itong sinabi ng Panginoon sa atin. Sinabi rin sa mga alagad niya at sinasabi rin sa atin, "If the world hates you." Huwag nating isipin na tayo'y kinakawawa o kawawang-kawawa. Sinabi ng Biblia, sinabi ng Panginoon Kristo, "You know that it hated me before it hated you." Kung sila na mga taong ito ay galit sa Panginoong Kristo, galit sa kanyang salita, galit sa mga aral at turo ng Panginoong Kristo sa Biblia, these people of the world will going to hate you too. If you were of the world would love its own. Kung kayo ay taga-sanlibutan, actually yung ginamit na verses ito, kung talaga ita-translate sa Pilipino, kung kayo'y makasanlibutan. If you were of the world o pro-worldly ka,
If you were of the world would love its own. The world would love you. If you belongs to the world. Ang isang mananampalataya na tumanggap sa Panginoon, even though you're in this world, remember, you are not of this world. Hindi ka part ng mundong ito sa sistema nila. But I chose you out of the world. Jesus Christ said, pinili ko kayo sa sanlibutan para alisin sa sanlibutan. Therefore, the world hates you. Dahil yung mga tao hindi nila matanggap na kayo ay umalis na sa mga masasamang gawain, and then they will start to hate you because you change your ways, because binago ka ng Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creature, or new creation. All things has passed away, and all things are becoming new. Nagiging bago sa iyo at bago ka na. Yun ang hindi nila makita. Ang mga tao na mainggitin sa mabubuti, halimbawa, dati kasi ay kayo'y nahihikayat nila na maglasing, gumawa ng kasamaan, illegal activities. Nung hindi na kayo sumasama sa kanila, they starting to get upset and mad at you, and then they starting to curse you from head to toe because they hate you because of Christ na nagbago sa inyo. But Jesus Christ said, ang sabi rito, you know that it hated me before it hated you. Kinamuyan nila ako bago kayo kamuyan. That's what our Lord Jesus Christ said. Ang sabi rito, the world hates you. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. What is this world that our Lord Jesus Christ hina-highlight niya para sa atin na ikatututo natin? I-differentiate ko yung word na ito sapagkat merong sinasabi sa John chapter 3 verse 16, ang sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Dito naman, mahal ng Diyos ang sanglibutan. Sa John chapter 15 verse 18 hanggang 19, yung sanglibutan ay namumuhi sa Panginoong Kristo at sa mga mananampalataya niya. Pero ganun pa man ay minahal ng Diyos ang sanglibutan, for God so loved the world. Anong ibig sabihin ng John 3:16? Ang tunay na explanation dito ay predestination. Minahal ng Diyos ang sanglibutan. God gave them a chance na maligtas ang kanilang mga kaluluwa. Subalit hindi lahat ng mga tao na nasa sanlibutan ay tatanggapin si Jesus Christ na ating Panginoon. Only those people na predestined for His kingdom. Kaya sabi, tayo ay tinawag, we are called out from the dark, and then God, the Lord Jesus Christ, transferred us into His own light. Yung sinasabi ng John chapter 3 verse 16 ay ito ay tinatawag na paunang pangako niya sa mga makasalanan. Mahal ang Diyos ang sanlibutan, pero hindi ang
ginagawang kasamaan ng sanglibutan. Yung sanlibutan na binabanggit dito sa John 3:16, ito sa kabuuan ay mga sangkatauhan. Mahal niya ang sangkatauhan o world na tinatawag. At ibinigay niya hindi ang anghel, hindi ang mga propeta, kundi ang kanyang begotten Son, the only Lord Jesus Christ. The Word became flesh and dwelt among us. Siya ang God the Son, na siyang daan, katotohanan at ang buhay, at ang sino man that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Dalawang message ng Diyos ang ibinigay sa tao. Ang sabi rito, whoever believes in Him, our Lord Jesus Christ, should not perish, but have everlasting life. Perish and life. Kapag ang isang tao ay predestined sa kaharian ng Diyos, he will choose life. Because he will or she will realize, I am not of this world. And this world is not my home. My home is in heaven with my Lord and Savior. At ang pipiliin niya ay everlasting life. Because kapag pinili natin yon, we are predestined by God. Bago pa tayo ipanganak at bago pa isilang ang ating mga kanununuan o ating mga progenitors, God chose us. Yung binanggit dito, should not perish. Huwag nating balewalain ito. Huwag nating itong parang mamaliitin natin to. Ano ba yung perish na yan? Ang perish na binabanggit o ginamit ng Biblia, ang meaning niyan, first meaning is to suffer death. Typically in a violent, sudden, or untimely way, kind of death. Perish. Ang isang tao na hindi niya nais tanggapin ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa sanlibutan, sa mga sangkatauhan, na ang pag-ibig na yon ay si Jesus Christ, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang naging propitiation sa ating kasalanan, pampalubag loob sa Diyos Ama, sapagkat siya lamang ang tinatawag na Lamb of God o sacrificial lamb. At kapag hindi pinanampalatayanan o pinaniwalaan o pinanaligan ng isang taong makasalanan ang salita na yon, tinalikuran niya ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, the only choice na mapupunta sa tao na yon o magaganap sa kanya ay perish, to perish. What is perish? Suffer death, typically in a violent on a sudden or untimely way. Pangalawa, ang ibig sabihin ng perish ay rot or decay, just like organic decay. Your physical body will rot when you die. Sabi ng iba, lahat naman tayo mamamatay at mabubulok ng ating mga katawan. Correct! But the Bible said, lahat na nampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng mga taong ibinigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon at tinanggap ang kanilang pagkakasala, inamin ang pagkakasala, tinanggap nila ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Panginoon. Ang pagkakaiba nito ay ano? 1 Corinthians chapter 15 verse 52. At the last trumpet of the Lord, in a twinkling of an eye, we all be changed. Yung katawan nating nabubulok ay hindi na magiging nabubulok. Yung corruptible ay incorruptible na.
we all gonna be changed by the Lord in the twinkling of an eye na tinatawag na glorified body. Samantalang yung mga makasalanan, they still in hell. And then, haharap sila sa Panginoon sa final judgment when everything, ng lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon na magaganap at ang mga mananampalataya niya. At ang sabi ng Biblia, yung mga mananampalataya niya, tayo ang hahatol sa mga angels, sa mga fallen angels. At yung mga tao na yon na hinahatulan ng Panginoon sa final judgment, makikita natin na ibinubulit sila sa lake of fire. Ang sabi ng Biblia, ang pagkakaiba natin sa iba, kapag tayo namatay, hindi tayo nagdadalamhati, sapagat ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 2, for in this we groan earnestly, desiring to be clothed with our habitation which is from heaven. Na lagi tayong humihiling sa Panginoon, yung earnestly desire natin na tayo madamitan ng ating damit na kung saan yung physical natin ay tulad ng sa mga anghel sa langit na walang kamatayan. Tulad ng sa Panginoong Kristo na nag-resurrect siya ay glorified body. Paano mangyayari yun? Sapagat ang linaw na sinasabi ng Biblia na 1 Corinthians 15 verse 50, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God unless ang taong ito ay manampalataya sa Panginoon at tanggapin ang Panginoon sa Kristo bilang kanyang Lord, God, and Savior. At kahit mamatay man siya ay mabubuhay sa huling araw sa pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Bubuhayin tayo muli at magkakaroon tayo ng glorified body like our Lord Jesus Christ. In the twinkling of an eye. Because ang sabi ng Biblia, there are also celestial bodies and terrestrial bodies. Yung celestial body na yun ang panglangit na katawan. At yung terrestrial body na yan, ito yung dito lang sa lupa, humihinga tayo dahil sa oxygen. Pero when we heard o marinig na natin ang the last trumpet, we all gonna be changed. At yung mga buhay na makakarinig na nasa mundo pa, in the twinkling of an eye, mapapalitan ng kanilang katawan ng glorified body at sila ay mawawala sa paningin ng mga tao because we are all gathering together with the Lord in the air, in the mid-air. Anong ibig sabihin ng isa pang tinatawag na parish na yan, na kapag ang isang tao ay hindi tumanggap sa Panginoon? Ano yung bakit nilagyan ng Diyos na perish and everlasting life? The same happened also doon sa Garden of Eden. God put in the middle of the garden the tree of life. At sa isang banda ay merong tree of knowledge of good and evil that will result in death and punishment. So ngayon, binigyan ulit tayo ng chance ng Panginoon sa John 3:16, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. To be perish or to have eternal life? Mamili ka sa dalawang iniwan ng Panginoon dito sa John chapter 3 verse 16. This is the same, a repetition sa panahon ni Adan at Eve. Ngayon, it's all about you and Him, our Lord God Almighty. Yung isa pang meaning ay spiritual meaning nito ay spiritual death. Yung perish na yon. Spiritual death through eternal punishment. That's the meaning of perish. To perish. Kapag hindi mo tinanggap ang Panginoon, you will perish. Nahatulan ka na. Natatandaan niyo si Noah? The world as ancient world destroyed by water. That was the flood of Noah.
Sa 2 Peter chapter 2 verse 5, ang sabi, and God did not spare the ancient world, but saved Noah, one of the 8 people, a preacher of righteousness, he brought the flood, ang Diyos na buhay, and then this flood destroyed all evil people. Only 8 people na naligtas, na save sa pamamagitan ng pagsunod ni Noah. God judged the inhabitants of the world according to Psalms chapter 49 verse 1. Lagi natin tatandaan, faith is the substance. Yung pananampalataya natin. Hebrew chapter 11 verse 3, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen, which is this world, mga bagay dito, yung materia o mga matter na naririto sa mundo, were not made of things which are invisible. Meron palang invisible world, merong tinatawag na invisible world, which is the new heaven and the new earth. And there's a visible earth, which is this earth. Sabi ng Biblia sa Hebrew chapter 11 verse 3, ulitin ko, by faith we understand that the worlds, plural ang ginamit, worlds, were framed by the word of God. Yung isang tunay na earth o world from the Lord na nire-reserva niya sa mga mananampalataya niya, ito yung tinatawag ng Biblia sa Revelation 21 verse 1, Isaiah chapter 65 verse 17, 2 Peter chapter 3 verse 13, Isaiah chapter 66 verse 22, ito ang the new heaven and the new earth. Sa mga tuwid, itong earth natin na ito, it came, yung pattern nito, o yung tinatawag na yung pagiging visible nito, ay doon hango sa tunay na new heaven and new earth na invisible, sapagat ito ay nire-reserva ng Diyos sa tao. At makikita na sa Biblia, sa final judgment, lahat nahatulan na ng Diyos, and then we will all going doon sa new heaven and new earth, which is yung tahanan sa John chapter 14, tahanan na sinasabi ng Panginoon na mayroong mga many rooms na para sa atin. Yung world na ito, tulad yan ng isang empty na halimbawa yung tinatawag na coffee mug. Parang ganito. Yung loob nito, kapag ito'y binuksan ninyo, yung loob nito ay empty. Empty. Kung gusto nyo makuha ang shape ng loob, bubuhusan nyo ng tubig at lalagay nyo sa loob ng freezer, mga ilang oras lang ay solid na at maibabaliktad nyo at lalabas na yung pinaka-shape nitong gitna, yung loob mismo. That's what happened, yung example ko na yun sa earth, nang galing sa isang invisible at nung inilabas ng Diyos ay naging tinatawag na visible from the invisible earth, yung new heaven and new earth ang binabanggit, at ito ay naging earth ngayon na kung saan ay may buhay, halaman, at mga ibon at mga tao. Ibig sabihin, terrestrial place ang earth. Subalit may hangganan.
ang earth na ito ay hindi mananatili magpakailanman because God said He will put to an end dito sa earth. Jesus was explaining to Pontius Pilate about the other world. Yung binabanggit ng Panginoon, yung kanyang kaharian na tinatawag na New Earth or New Heaven and New Earth too. So John chapter 18 verse 36, Jesus Christ said to Pontius Pilate, "My kingdom is not of this world. But now my kingdom is not from here." Sinabi ng Panginoon ng diretsahan kay Pontius Pilate, tinanong siya, "Tagasan ka?" "My kingdom is not of this world." Natatandaan yun, tinatanong siya ng mga makasalanang Hudyo. Ang Panginoon Kristo hindi sumasagot. Hindi niya binibigay ang sagot. Sapagkat ang sabi ng Biblia, itong mga tao na to, mga Hudyo na to, ang paniniwala nila kay Kristo ay tao lang. Kaya yung mga tao na ang paniniwala kay Kristo ay tao lang, walang ibibigay na sagot ang Panginoon sa Kristo sa kanila. Hindi kikibo, hindi magsasalita at magre-reveal ang Panginoon. Sa mga tao lamang na mayroong takot sa Diyos, sapagkat makikita natin, si Pontius Pilate gusto niya na iligtas ang Panginoon sa kamatayan sapagkat walang efficient o evidence na pwede siya ipako sa krus. Pero sinabi ng Panginoon, "My kingdom is not of this world." So hindi challenge ng Panginoon yung paghahari ni Pontius Pilate because any leadership ng earth na ito, remember, walang kingdom na mananatili magpakailanman sa earth na ito. Mga kingdom o tinatawag na any castles or kingdom will fall. Subalit yung kingdom na sinasabi ng Panginoon na hindi rito sa earth na ito, kundi yung kingdom na yon na nandun sa kalangitan, nandun sa tinatawag na ancient times from of old. Ito yung world na binabanggit ng Panginoon, which is the new heaven and new earth. Ito yung kingdom na ito. Ito ang tunay nating tahanan. Hindi rito sa earth na ito. Jesus Christ said, doon sa verse 37, nagsalita si Pontius Pilate. Pilate therefore said to him, "Are you a king then?" Jesus answered, "You say rightly that I am a king." Sumagot ang Panginoon sa kanya. Sapagkat yung question ni Pontius Pilate ay valid and he wants to know the truth. If you're looking for the truth, na kay Jesus Christ ang sagot, and the truth will set you free. And then Jesus Christ said, "You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is in the truth hears my voice." Ang sino man na para sa katotohanan ay nakikinig sa tinig at sa salita ng Panginoong Kristo. Nakikinig. Nang sinabi ng Panginoon na siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay, siya ang tagapagligtas, siya ang Diyos na bumaba sa katawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay at na ikatlong araw ay muling nabuhay. Siya ang tunay na King and Messiah, ang our Lord Jesus Christ, na aking pinapangarap. Ang sabi rito ng kahit sa book of Genesis about the creation, marami mga creation theory ang mga tao.
But only one thing na alam ko, na ang Diyos ang siyang author ng creation. All things that God created ay hindi naging evolution. Hindi nag-e-evolve. After its kinds, God said, when He created animals, when He created plants and trees, after its kind. So, walang evolution. Ang evolution ay isang alibay. Mga alibay lang ng mga tao yan para hindi nila lapitan ng Panginoon. We are created in the image and likeness of God. Although we are created in the image and likeness of God, God gave us free will. Kahit anong piliin mo, but remember, when you pick a wrong side, you will get ang tinatawag na punishment. Either good or bad, isa lang ang pipiliin mo. But if you choose to believe in our Lord Jesus Christ, and then you will receive eternal life. God said, "Let there be light." Ang unang nais ng Panginoon na ipaunawa sa atin, yung ating isipan ay maliwanagan, let there be light. Maging sa inyong mga puso. Lumiwanag ang inyong mga puso. Ang kadiliman dyan ay matanglawan ng Panginoon. Because God is light. God said in His Word, "Do not love the world or the things in the world. The love of the Father is not in Him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world." And who were the leader or the god of this world? Satan is the god of this world, according to 2 Corinthians chapter 4, verse 4, John chapter 12, verse 31, and John chapter 16, verse 11. Malinaw na sinasabi, do not love the world or the things of the world. Ano ba yung love ng binabanggit ng Panginoon na to, na love sa mundo? Yung tinatawag na worldly things. Saan nagsisimula yung mga ganun? Halimbawa, itong si King Solomon. Unti-unti siyang nailayo sa pananampalataya sa Diyos. Nang alin? Ng kanyang mga naging babae. Nag-asawa ng 1,000. 1,000 women. 1,000 women. Hindi isa, hindi 10, 1,000 women. Nung marami siyang asawa, syempre maraming request. Doon na pumapasok yung corruption. These women na pinakasalan niya ay hindi mga Jew, ay hindi sa Israel, kundi iba't ibang lugar. They encourage him to worship false idols. They encourage him to learn magic tricks. They encourage him to worship Satan. At hindi lang yon. Doon, si King Solomon ay naging greedy. Kung di nyo alam, naging greedy, naging sakim. 2 Chronicles chapter 9 verse 21, King Solomon, this is the King Solomon ship, na nagpagawa siya ng ship para ano? Para once every 3 years, he can go
makapag-travel yung barko niya na yun para kumuha ng mga gold and silver, ivory, apes and monkeys dun sa tinawag na Ophir, land of Ophir and Havilah. Para yung mga precious metals na ito ay maitustos niya dun sa mga babae niya. Ganyan ang nangyayari kapag ang isang tao ay yung lust of the flesh ang pinairal niya, siya ay magiging corrupt. Kung siya ay police officer sa Pilipinas, siya ay magiging corrupt sapagkat para matustusan niya yung kanyang mga ibang babae ay gagawa na siya ng kasamaan. Ganon din ang mga nasa military, ganon din ang mga nasa gobyerno, ganon din ang nasa mga private sector. Hindi nakontento sa isang babaeng mamahalin. Ang sabi nga hindi ito isang tinatawag na kapag marami kang asawa ay macho ka. That is wrong. Hindi pagiging macho yun. Huwag kayong magagalit sa akin, kayong mga macho. Ang tunay na macho, o is para sa akin, ay sasagupain niya ang hirap ng buhay, itataguyod niya yung pamilya niya, yung kanyang asawa, ay hindi niya pababayaan yung nag-iisang asawa. Yun dapat. Huwag kayong mag-aasawa para lang merong magluto sa inyo, magtimpla ng kape nyo, maglaba, hindi asawa ang hanap nyo. Domestic helper. Magiging atsay killer na kayo niyan, kung tawagin mo. Ang mga lust na ito, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but of the world. At sino ang leader ng world? Si Satan nga He will seduce you, induce his own demonic beliefs sa inyo. Tandaan ninyo, Jesus Christ said, anong mapapala ng isang tao kung makamit niya man ng buong sanlibutan at kapalit naman ay ang kanyang buhay o kaluluwa? Alam niyo ba na ang earth, according to Isaiah chapter 40, verse 15, the earth were just a small dust on the scale. A very little particle lang. That's what God said. Napakaliit, kaya kailangan mo pang gumamit ka ng microscope para makita mo yung maliit na yon. Yun ang earth. Bakit mamahalin natin ang worldly things sa earth na ito kung sa paningin ng Diyos ay kapiraso lang? Particle lang, ang sabi ng Isaiah 40 verse 15. At ang tubig raw ay tulad lang daw ng isang patak sa kanya mga palad, isang patak lang. Parang luha lang ng langgam. Yung dagat, yung buong dagat sa buong mundo. Because our God is a great God. He is a big and great God. Siya ang may-ari ng lahat. Maging ang mga kalawakan. Sa telescope ng mga tao ay billion miles away. Trillion miles away. Zillion miles away. Pero sa Panginoon, ito lang, tsaka yun. Napakaliit lang. Paganon lang. Because He created all things. That's why God said, let there be light. Liwanag ang nais niya munang makita natin sa creation. Maliwanagan tayo that God said, let there be light. Meron namang liwanag sa puso niyo at sa isip niyo. Jesus Christ said, I am the light of the world.
And anyone who follows me, Jesus Christ said, or believes in me, he will not walk anymore in the dark. Yun ang mahirap. Kapag maglalakad ka sa dilim, hindi ka nakakasiguro kung mayroong bangin doon o kung mayroong tinatawag na snake o mga bato na matitisod ka. Ang unang-una nating hahanapin ay ilaw, liwanag. Di ba nakakatakot kapag nawala kuryente, kailan nag-iisa sa bahay? Magpapanik ka na. Ganon din yon sa liwanag ng Diyos. Habang nasa mundo tayo, Jesus Christ said, walk while there is light, because Jesus Christ is our light. And there will come a time na mawawala na yung liwanag na yon sa tao kapag siya ay namatay. Subalit kapag sa buhay mo, nasa iyo si Jesus Christ, ikaw mismo ang magliliwanag na. Sapagkat ang liwanag na yon sa iyong kaluluwa, yun ang liwanag na tinanggap mo sa Panginoon nung nabubuhay ka pa sa mundo. Mga kapatid, there is only one God and Savior. Jesus Christ said in His Word, sabi ng 1 Timothy 2:5, there's only one mediator between God and man, the man Christ Jesus, mediator between God and man. God and Savior said sa atin, look to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God, and there is no other. I have sworn, and there is no other. I have sworn by myself, the word has gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, that every knee shall bow, every tongue shall take an oath. Isaiah 45 verse 22 hanggang 23. At inulit yan sa Philippians chapter 2 verse 10, na every knee and every knee shall bow, and every tongue will confess that Jesus Christ, na yung God and Savior na yon, na nagsalita na look to me and be saved. Ang sabi, lahat ng tuhod ay luluhod kay Jesus Christ because He is the Old Testament God and Savior. Ito ang mensahe ng Panginoon. Buhay na walang hanggan na naki Kristo. Pag tinalikuran ng isang tao ang Panginoon sa Kristo, hindi nanampalataya, pinili niya ang kapahamakan, punishment, yung tinatawag na perish. Mape-perish na siya. Eternal punishment and separation sa Diyos na buhay. Si Jesus Christ lamang ang makapagliligtas sa iyo sa kasalanan at kapahamakan. Siya na bugtong na anak ng Diyos na buhay. Siya ang liwanag at tanglaw. Tanggapin mo siya at papasukin mo sa iyong puso. Kung nais mo na ang liwanag na yan ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat through Jesus Christ our Lord and Savior ay manatili sa kaluluwa mo, yan ay mananatili magpakailanman kapag tinanggap mo ang Panginoon. At yan din ang magbibigay sa iyo ng gabay. Tulad na sinasabi ng Biblia na even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because Thou art with me, O Lord. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Sa Kanya ka lamang lalapit, tanggapin mo lang ang Panginoon. Pumikit po tayong lahat.
at kayong mga wala pang pagtanggap sa Panginoon, hindi pa kayo nananalig sa Kanya, this is the right time to accept the Lord Jesus Christ, to accept His favor, to accept His blessing and His salvation. Let's close our eyes and pray. Tanggapin niyo ang Panginoon. Sabihin natin, Panginoon Kristo, ngayon ko nalaman na ikaw lamang ang liwanag. Ako po'y isang makasalanan. Subalit sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso. Bilang Panginoon tagapagligtas, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Mga naisip at nagawang kasalanan mula pa nung una, palayain mo po ako sa kasalanan, Panginoon, at sa pagkaalipin sa kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na maghari, Panginoon Kristo. Sa pangalan mo lamang, Panginoon, ako'y naligtas. Marami pong salamat. Amen. Mananalangin po ako para sa lahat. Panginoon, bless them, Lord. Just what the Bible says, your word, those who believe in you, Lord, have eternal life. And those who receive you, Lord, sila, Panginoon, ay mga citizen na ng heaven, O Lord. Lord, guide them, O Lord. At sila, Panginoon, bigyan niyo po ng karunungan ng gagaling sa iyo at matibay na pananampalataya. Na ikaw lamang, Jesucristo, ang aming Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang tagapagligtas. Guide them, O Lord. Guide us, O God. Bless us. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga ngayon pala nakapakinig at nag-tune in sa program ito. Ito po ang Karaoke Pananampalataya at Katotohanan at pangalan ko po si Brother Joe. Nais ko pong umawit ng isang kanta po, pangwakas na kanta. When I survey the wondrous cross, when I survey the wondrous cross on which the Prince glory died, my riches gain, I count but loss, and pour contempt on all my pride. That I should boast, saving the death of Christ my God. All the vain things that charms me most, I sacrifice them to His blood. From His head, His hands, His feet, sorrow and love flowing go down. Did there such love and
Marami po salamat sa inyong mga nakakapakinig sa akin ngayon. At sa susunod po muli, ito ang inyong kaibigan, kapatid na si Brother Joe ng Northern California, dito sa USA. At ako'y nagbabahagi ng salita ng Diyos sa inyo. At aking sinasabi lamang whatever the Bible said, whatever the Lord God Almighty said in His Word, ay ating pong mapagsaluhan. Marami pong salamat sa inyo. At kung di pa kayo nagsusubscribe, ay please subscribe. At sapagkat para makita nyo po yung mga bagong mga video. Marami pong salamat. God bless sa inyo lahat. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. At muli, ito po ang inyong kapatid ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan, si Brother Joe. God bless po. To God be the glory in Jesus' name. Everybody say amen. Thank you po.